Sir Antonio Contreras. Prof, good morning. Magandang umaga po. Opo, kasama niyo po si Kuya Rod Marcelino po. Prof, Okay, magandang umaga po. good morning. All right. Kahapon, binanggit na nga ng Pangulo na siya'y magpapatawag ng special session under sa Proclamation number 1318 para nang sa ganon mapag-usapan, talakayin na yung mga prioridad na panukalang batas. Pero medyo nabagalan ng konti, natagalan kasi ang Pangulo binabanggit niya hindi siya magpapatawag ng special session kung hindi pa naaayos ang problema ng mga senador dyan sa Senado. Now, kahapon sabi ko nga, napagpasya ng Pangulo na tumawag ng special session. Ang ibig bang sabihin nito, Prof, ayos na yung problema sa Senado? Well, siguro, basahin natin let us read Oo. between the Sige lines. po. Baka ang, di ba, sabi niya, prerequisite niya yan, magpapatawag lang siya ng special session Oo. pag maaayos na ang problema o naayos na. Okay na ang problema. Siguro, malamang kaya siya nagpatawag kasi meron ng makakabuo na ng 13. So, yun ang pwede nating basahin doon sa ganong klase ng statement ng Pangulo. Oo. Buo na ang 13. Opo. Opo. Sino pong naka rito, buo? Well, sino nga ba huling nagsabi na attend ng kanilang session? So, yun ang natin, yun ang ating tingnan. So, yun yung pwede nating sabihin na baka ganon ang nangyari. Si Senator Joel Villanueva, hindi ba? Oo. So, well, hindi lang naman kayo nagsasabi eh. Karamihan din eh. Bago pa man, di ba nagsalita siya noong nakarang araw at bago pa man nagdesisyon na magpapa-special session ng Pangulo, eto na yung nakikita ng iba pang mga eksperto ng ibang mga political analyst, si Senator Joel Villanueva. Pero para po sa inyo, Prof, no, anong nag-udyog kay Senator? Well, maraming mga speculations. Of course, lumabas yung kanyang tatay. Nagsabi, pinayuhan niya si Senator Joel nang isipin ay ang bansa, ang konsensya niya at huwag yung mga kaibigan niya. So, maaaring isa yun. Ayoko kasing magsabi na baka mayroong mga quid pro quo. Kasi unang-una wala tayong basehan. Pangalawa, suspicion lang natin yon. At siyempre, pero alam naman natin na ganun ang kalakaran sa politika. Without saying it. So para sa inyo sa ngayon, yun pa lamang nakikita po ninyong rason. Kasi well, nung una pa man may mga kumakalat na bargaining. Yung yan yung termino na nakikipag-deal allegedly ng administrasyon dito sa ilang mga senators na nasa Cayetano Block. Yun yung mga napag-uusapan natin. May mga deal at alam naman natin na kabahagi na ng politika yon. So we need time mag-speculate. But I personally cannot say definitely whether it is the reason behind Senator Joel Villanueva. But we can speculate. But wala po kasi tayong basehan. So mahirap pong magsabi ng ganon. I just want to be careful. But at the same time, I just want to be practical also and realistic. Ganyan naman ang lumalabas. In general, na ang mga political animal yung mga yan. Hindi yan kikilos ng walang deal o walang nangyaring impluwensyahan, pakiusapan, quid pro quo, anong kapalit nito. So, alam na natin yan. Ganyan ang kalakaran ng politika. Well, aside from Senator Villanueva, sino pa hong posible? Sumakabilang bakod bukas. Definitely ang pag-usapan na lang natin sino yung mga hindi maaaring lumipat. Okay. So yun dyan talagang hardcore. Siguro masasabi natin ang talagang hardcore sa ngayon na naglabas ay si Senator Alan Peter Cayetano siguro. Dahil talagang siya yung siyang hindi lilipat.
malamang si Senator Robin Padilla, hindi yan magbabago ng kanyang allegiance. Si Senator Amy Marcos, si Rodante Marcoleta siguro. So yun yung apat na nakikita ko na maaring talagang solido na maaring hindi lilipat o hindi tatawid. Okay. Yung iba hindi na natin alam. Hindi. O si Senator Pia Cayetano siguro dahil sa kapatid niya. Oo, may kasi ano nga yun nagtatampo nga Hindi nga O baka si Senator Loren hindi ko alam kung si Senator Loren Legarda lilipat magbabago din. ng kanyang lilipat din. We don't know. But well, sigurado yan. Senator Bongo, Senator Marcoleta, of course. Well, ako hindi nga ako sigurado kay Senator Bongo. Bakit? Bakit? We are not sure whether... Sa tingin ninyo, may posibilidad na sumakabilang bako din? Napaka-loyal yan sa mga Duterte, lalo na higit kay dating Pangulo. Well, maaring sa tatay, pero sa Vice President baka hindi. Maari sa tatay pero sa Vice President. Pero kung lilipat siya, kung sakasakali, tumalon siya sa kabilang grupo, hindi kaya makakaroon ng epekto yon sa kanya mismong integridad? Alahanin natin. Hindi pa naman for re-election si Senator Go. Okay. Papanalo pa lang yan noong 2025. So sa 2028, hindi pa tapos ang termino niya. Matagal lang. Maraming mangyari sa 2028 na mabagbago pa ang ihip ng hangin sa politika. Oo. Pero kung sakasakaling mangyayari ito, Prof, na lilipat sa kabilang grupo, kampo, si Senator Bongo sa Gatchalian Bloc, sa bagong majority, ano ang dahilan? Ano ang mag-uudyok sa kanya para umalis sa Cayetano Bloc? Well, siguro ako, ang iniisip ko, posibilidad, iniisip niya ang kanyang kinabukasan sa politika. At iniisip niya rin siguro na ang loyalty niya ay hindi naman transferable na porket hindi sa apelyido ang loyalty niya kundi sa tao. At magkaiba naman yung tatay at magkaiba naman ang anak, si Sara. So alam naman natin hindi sila magkasundo ni Sara Duterte. Yun ay public knowledge kahit sa Davao. So yun yung sa tingin ko na pwedeng maging factor para kay Bongo. Na tinitingnan ano bang magiging kinabukasan sa politika na kasi granted given na si President Rodrigo Duterte nasa The Hague na. So ano ang mangyayari sa kinabukasan niya kapag patuloy siyang tataya sa apelyidong Duterte, sa mga natitirang Duterte dito sa Pilipinas? Kung may ambisyon pa siya sa politika, meron ba siyang espasyo sa politika sa mga Duterte na natitira sa Pilipinas? Yun ang ating pag-usapan. Or at least doon sa mga isang grupo ng mga Duterte. Okay. Posible ba lahat itong mangyayaring paglipat sa Gatchalian Bloc mangyayari bukas? Well, posibleng isa lang naman ang kailangan Hindi ba? Isa lang naman ang kailangan na lumipat. Yung iba isa. Pero hindi malayo kasi sa balita ngayon, marami pang mga posibleng dadalo na miyembro ng Cayetano Bloc bukas sa special session. Well, naturalmente, kailangan naman nilang umaten. Kasi sila ay kasali sila pa naman ay senador. So, hindi natin alam kung ilan sa kanila ang atin at ilan ang magpapaliban o hindi papasok sa sesyon. So, yun ang pwede nating tingnan. Okay. Now, kung sakasakali makabuo ng 13 votes kahapon, bukas sa special session at makukuha na ng new majority senators ngayon yung liderato. Ano ang posible mangyari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? May epekto ba ito?
Well, alalahanin natin na 12 na ngayon ang nasa majority. Kasi mahirap din kasi tayo mag-speculate na the alignment in the Senate can be transferred immediately to the impeachment. Okay. Medyo may problema din sa ganung analysis na porket 12 yung nasa majority sa ngayon, lahat sila for impeachment. Hindi natin alam. Hindi rin magandang i-assume na porket yung minorya ay 10 sila lahat ay nasa impeachment. At hindi naman pwedeng sabihin natin na porket kunyari sumali si Joel Villanueva na nasa new majority ay siya nagbago na ng isip sa impeachment. Ang ginagawa kasi ng marami, kinukonflate nila yung idea ng alignment sa Senado sa impeachment vote. That is speculative. Okay. But I think there is also some sense in saying na parte yun ng negosasyon. Parte yun ng pag-uusap. Kasi syempre, ang kanilang, kung titingnan natin, sino ba ang naghahati, nagiging cost ng paghahati. Isa sa mga factors ng paghahati ay si Sara Duterte. Pero huwag natin kalilimutan na ang isa ring factor ng paghahati ay yung tungkol sa investigasyon sa mga drug, mga flood control allegations. Diba? Isa yan sa naghati. Pero kung nakikita natin na baka yung flood control ay magiging negotiating leverage para sa impeachment vote, pwede namang maugnay. Kasi hypothetically, pwedeng gano'n na, sige, we can go soft on you on your cases, however you need to vote against Sara Duterte. Pwedeng gano'n. So may mga usapan na gano'n, but it's very hard to divine. But theoretically, we have 12 votes. If assuming that all these 12 votes right now are for impeachment, then you just need 4. Is it practicable for them to get 4 from the new minority, from the Cayetano Bloc? I think it's possible. It's very possible kasi nakakakita na ako ng mga siguro 4 na pangalan doon na pwedeng basta lang ba kung hindi man sila makasuhan ay siguraduhin na yung mga kaso nila madidismiss. Kasi hindi naman pwedeng hindi sila tigilan ng kaso, di ba? May kaso na kaya lang ang tanong doon yung pagpapatuloy nito. Mayroon ako nakikitang 4 na pwedeng sumama sa 12. That is assuming that the 12 who are now aligned with Sherwin Gatchalian are all for impeachment, which is a bit not also precise and exact. And we have to be very careful. Kasi sabi ko nga, hindi necessarily nag-align yung majority-minority alignment ngayon with the impeachment vote. That is yet to be seen. So, ano po yung ano yung neto? Dahilan. Kung hindi para sa impeachment, yung binabanggit nyo nga, posible may kinalaman sa flood control issue, na which yan din ang binabanggit ni Senator Cayetano. But ano pa ang pupwedeng rason na kung bakit pinipilit nila na sa kanila mapupunta ang majority at sila ang uupo dyan bilang new leader ng ng Senate? Well, it's simply just to maintain stability of the institution. Kasi maliban sa impeachment at maliban sa flood control, may iba pang trabaho ang Senado. Maraming batas na kailang ipasa. There is more to the Senate and Congress than investigations in aid of legislation in relation to the corrupt practices that attended the flood control issue, as well as the impeachment of Sara Duterte. Andyan yung mga ipapasang batas, andyan yung anti-dynasty law, andyan yung mga iba't iba pang mga priority areas ng Pangulo. At kapag wala kang full-blown Senate President at meron ka lang acting Senate President, the stability of the Senate is in question. So, yun yung isang dahilan na maaring tayo magkanya-kanya, mag-iba-iba tayo dito sa impeachment, sa investigation, but we need to have stability. Maybe that's one of also the reasons na hindi siya dramatic, hindi siya kasing kontrobersyal, pero at the sad thing is we just need stability. Kasi sa ngayon, bagamat meron tayong doses na sa minorya at sa majority, wala tayong Senate President kasi yung 13 hindi pa nabubuo. Pero bakit kailangan paalisin, tanggalin si Senator Alan? Well, yun ang madaling sagot kasi maaaring naging balakid na siya sa stability ng Senado. Di ba?
maaring meron siyang sariling mga interest na hindi natugma sa ano ba yung layunin ng institusyon. Mhm. At nakikita naman natin yan na maraming kilo si Alan Peter Cayetano na parang ang gusto niyang protektahan lang yung interest niya, hindi yung institusyon. Oho. Yan, masasabi ko yan. Oho. Straightforward na parang minsan iisipin mo, ako naisip ko talaga, hindi pala minsan maraming beses na parang wala siyang statesmanship Mhm. na hindi niya ginagaya sa Senator Enrile nung time na nag-resign siya as Senate President because he's now becoming the source of division in the Senate. Mhm. Di ba? There are moments when you need to sit back, restrain yourself, and think of the higher good. Mhm. And I think Senator Alan Peter Cayetano seemed not to have that in him. Mhm. All right. Prof, thank you sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Thank you very Salamat much. Political analyst, Professor Antonio Contreras, mga kasama sa Straight to the Point. Mukhang napakarami ho tayong